Ilagay natin sa totoong buhay. Kung ang magbabantay o gagamit ng o pagkakatiwalaan ng pera ng taong bayan ay kawatan, magnanakaw, estapador, sinungaling. Aba, magugulat ka pa ba kung anong mangyayari sa pera na yan? Abay, syempre, pupunta yan unang-una sa mga bisyo nila. Pangalawa, sa mga kabit nila. Pangatlo, sa mga anak nilang mga abusado. Pang-apat, sa mga cronies nila o mga kaibigan nilang mga negosyante. Ano na lang ang matitira sa mga kababayan natin? Ano na lang ang matitira sa mga Pilipino? Kapag gaganyan mga bossing, puros mga sindikato ang ilalagay natin sa gobyerno, walay na. Oo, kapag nabudol kayo noong 2022 at nagising kayo sa katotohanan, tapos ngayong kumakandidato ulit ang mga kawatan, tapos magpabudol kayo ulit, nagpabili ulit kayo ng boto sa halagang libo-libo. Tapos maghirap ang bayan natin ng doble pa sa hirap ngayon. Ma-impeach si BP Sara, makulong si Pangulong Duterte, tapos magagalit na naman kayo. Huwag na kayong magalit. Kasalanan nyo na talaga yan. Ang hilig ninyong magbenta ng mga boto, tapos magre-reklamo. Kaya magbago na kayo, mga bossing. Huwag na kayong mahalin tulad doon sa mga hayop. Mga hayop na hanggang ngayon ay naloloko pa rin at nagpapaloko pa din. Dahil mga bulag, mga zombie, blind supporters. Ang tawag sa mga blind supporters, mga bossing. At ayan, saan ba kasi nagigigil? Si Pangulong Duterte, ay mali pala. Si Pangulong Bongbong Marcos, saan ba kasi siya nanggigigil? Ano ba kasing pinanggagalingan ng galit niya? Bakit dalawang tao lang ang target niya? Ang target niya si Pastor Apollo Kibuloy at saka si Pangulong Duterte lang. Bakit? Eto mga bossing, ipapakita ko sa inyo kung bakit, ha? Ipapakita ko sa inyo kung bakit para at least alam ninyo kung ano bang pinanggigigilan talaga ni Bongbong. Ayan Pastor Apollo Kibuloy, kauna-unahang kandidato sa Senado na nagsagawa ng nationwide proclamation rally. Diyan siya gigil na gigil. Dito siya mga bossing gigil na gigil sa proclamation rally na ito. Unang-una sa lahat, nandiyan Banateros. Ang tagal-tagal niya nang gusto makuha yung Banateros, di niya makuha-kuha. Tapos nandito kay Pastor Apollo Kibuloy. Mantakin mo sabay na sabay yan. February 11, naglunsad sa Ilocos Norte, sa Baluarte niya pa. Sa Baluarte niya na naglunsad, pucha yan. Yung mga umattend, masama pa loob. Mga nakasimangot. Mantakin mo si Pastor Apollo Kibuloy, taga Davao. Taga Davao siya. Tapos naglunsad siya dito sa Metro Manila. Sa Pasig, Inares, punong-puno. Siya pa lang yan mag-isa pa lang siya. Walang artista, ako lang ang nandyan. Pero dinumog ng taong bayan hanggang loob, hanggang labas. At eto mga bossing, one versus the whole alyansa. Isang tao, partida, nakakulong pa versus alyansa ng bagong mga kawatan sa Pilipinas. Nationwide, buong Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, di ka ba naman mapipikon? Kaya naman, Timano, paghawak niya ng mic, binanatan niya kagad si Pastor Apollo Kibuloy. Lalo nilaglag niya yung sarili niya. Kasi ganito yan, Bongbong Marcos, Ganito yan, Bongbong Marcos. Always remember na when emotion is high, intelligence is low. Huwag kang nagsasalita ng galit ka. Bobo ka na nga. Kahit hindi ka galit, bopuls ka na nga. Lalo pa pag galit ka, nadodoble yung katangahan mo. Tingnan mo. Ipinapangandidato mo, ikinakampanya mo yung mga kandidato nyo. Pero inilalaglag mo sila at the same time subconsciously. Alam mo kung bakit subconsciously? Because wala kang consciousness.
Pulpul ka eh. Wala kang wisdom. Oo, yun ang talo ka. Talo ka. Alam mo kung bakit? Kasi mga tanga kayo. Tapos, eto si Pastor Apollo Kibuloy, ganyan ang magaling na leader na kailangan ng bayan natin Pilipinas. Hindi naman natin kailangan ng mga politiko. Hindi natin kailangan ng mga magagaling mangako. Ang kailangan natin, leader na makikinig, leader na magli-lead sa atin sa magandang destinasyon. Ganyan si Pastor Apollo Kibuloy, mantakin mo, nakakulong. Mantakin mo, political prisoner. Ang poster boy ng political persecution sa bayang Pilipinas at pang-aabuso. Dahil siyang inabuso eh. Tapos nakakulong pa pero nakapag-mobilize ng ganito. What more ang kaya niyang gawin ay kung siya ay makakalabas ng kulungan at makakapangampanya na at lalong-lalo na kung mananalo sa Senado. Ano na kaya ang kaya niyang gawin? For your information, meron na siyang 70 plus bills and counting na mga nagawa na habang siya ay nakakulong. What more kung siya ay makakalabas? Panoorin natin kung bakit na-insecure. Panoorin muna natin ngayon kung bakit na-insecure si Bongbong kaya bula ng bibig at inilalaglag niya yung kanyang mga kandidatong mga kawatan din naman. Sabi nga, bagong Pilipinas pero lumang kandidato. Pucha, katarantaduhan yan. Dapat bagong Pilipinas, bagong kandidato. Kung kurap na yung mga yan noon, edi kurap pa din yan ngayon. O panoorin natin itong balitang ito and then isa-isahin natin lahat ng mga statement ng mga senatoriables patungkol sa patutsada ni Bongbong Marcos na sila daw ay pinabili lang ng suka. O eto, pakinggan muna natin at tingnan muna natin bakit gigil na gigil, inis na inis si Pangulong Marcos dito kay Pastor Apollo Kibuloy. Si Pastor Apollo Kibuloy, wala pong perang nilulustay galing sa gobyerno. Etong alyansa ng bagong Pilipinas, pera ng bayan ang ginagamit siguro dyan. Pero putya, palpak pa din. Hindi pa rin nila makuha ang puso ng taong bayan. Bakit? Paano ba naman? Kawatan yung nangangampanya sa kanila. Palpak yung nangangampanya sa kanila. Walang utak yung nangangampanya sa kanila. Mayabang lang yung nangangampanya sa kanila. Pero pag may bagyo sa bayang Pilipinas, hindi naman alam ang gagawin. So kung walang alam yung nangangampanya, bopols yung nangangampanya, anong tawag sa ikinakampanya? O di aso ng bopols. Di ba? Si PRRD, tingnan mo yung mga ikinakampanya ni PRRD, lahat kapita-pitagan. May mga may mga kaso sa ombudsman, wala. May mga kaso ng tax evasion, wala. Si Pastor Apollo may kaso pero mahina. Dinismiss na. Dinismiss na ng 4 na taon na nakakalipas tapos binuhay ulit. Kasi nga kakaibigan siya ni PRD. Pero si Pastor Apollo Kibuloy, marami na itulong sa bayan. Sobrang dami. Sigurado ako, mas madami pang naitulong si Pastor kaysa kay Bongbong. Pakinggan natin itong balitang ito. At inyo pong suriin, bakit gigil na gigil si Marcos sa kabila ng nasa kanila ng lahat ng biyaya ng mga kawatan. Pero si Pastor Apollo Kibuloy, biyaya lang ng kaliwanagan ang nasa kanya. Pero kita mo kung papaano siya kumilos at mag-organisa. Pasok. Sa kauna-unahang pagkakataon sa 2025 senatorial elections, isang kandidato ang nakapagsagawa ng sabay-sabay na nationwide proclamation rally. At ito ay walang iba kundi si Pastor Apollo C. Kibuloy. Narito ang balita ni Almar Persuelo. Nagkulay lila at napuno ng numerong 53 ang Inara Sports Center Arena sa Pasig City nito Martes, ang pangunahing venue ng unang nationwide proclamation rally ng isang senatorial candidate sa kasaysayan ng 2025 election sa bansa. Habang isinasagawa ang rally sa Pasig, sabay-sabay din itong ginanap sa iba't ibang lungsod sa buong Pilipinas, kabilang San Fernando, Pampanga, Kasiguran, Sorsogon, Liloan, Cebu, Ormoc City, Leyte, Bacolod City, Iloilo City, Dipolog City, Coronadal City, Cagayan de Oro City, Butuan City, Digos City, Tagum City at Davao City. Libo-libong Pilipino ang dumagsa sa mga venue upang ipakita ang kanilang support. Grabe naman, ang dami naman city niyan.
Sobrang dami namang city niyan. Sabi, talaga naman mai-insecure si Bongbong niyan. Mantakin mo, si Bongbong ang may-ari ng buong Pilipinas. Tapos hindi niya kaya mag-organisa ng kahit dyan lang sa buong Northern Luzon. Ito, Luzon, Visayas, Mindanao. Narinig nyo kung gaano karaming city yan. Sa Sorsogon City, Butuan City, Liloan, Cebu, sa Davao City. May mga talaga naman, miski ako si Bongbong, mapapahiya ako niyan. Sabi ko nga sa inyo, wag kayong didikit kay Pastor Apollo Kibuloy kung mga kawatan kayo. Bakit? Mahahalata kayo. Ang linis ni Pastor Apollo Kibuloy, bagong-bagong ligo, tas kayo mga amoy araw kayo. Mga amoy sindikato kayo. Wag nyo nang puntahan, mga bossing, wag nyo nang puntahan yung lugar kung nasaan si Pastor Apollo Kibuloy dahil hindi nyo kayang maabot yan. Hindi nyo kaya mag-organisa ng ganito nang hindi kayo nagnanakaw. This is what zero corruption looks like. Ito yung zero corruption. May pondo, gagamitin talaga yung pondo. Hindi katulad ng ibang mga nag-organize. May pondo, may usapan, kung magkanong ibibigay doon sa mga a-attend, kung magkanong ibibigay doon sa mga vloggers na pupunta, kung ano ipapakain, tapos ibubulsa ng mga organizers. Dito mo makikita kung gaano kagaling na leader si Pastor Apollo Kibuloy. Oo, make something out of nothing. Wala kayong budget. Meron lang tayo makinarya. Gamitin niyo yung makinarya at gawin niyo yung trabaho nang hindi tayo naglulustay ng pera. Ayan. Ganyan ang disiplina ni Pastor Apollo Kibuloy. Make something excellent out of nothing.